Pesos na legal gimmick ni Leandro Leviste ay bagsak sa etika at konstitusyon. Kapag ang isang nakaupong mamabatas ay may interes sa isang prangkisang ipinasa ng Kongreso, ang pagbebenta nito ng huli na ay hindi kabayanihan. Ito ay paglilinis lang ng dumi o damage control. At kahit anong ganda ng pagkakaayos ng mga kumpanya, hindi nito mababago ang katotohanan. Ang kontrobersya sa paligid ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at ng kanyang 34 billion pesos solar energy empire ay sadyang ginawang masalimuot. Puno ito ng mga terminong pangnegosyo at legal na palusot para itago ang isang simpleng katotohanan. Isang tao ang nakaupo ngayon sa Kongreso habang nakakonekta sa isang prangkisang ang Kongreso mismo ang nagbigay at may kapangyarihang bumawi. Ibenta man niya ang kumpanya sa halagang bilyon-bilyon pagkatapos niyang maupo, ang tanong ay bakit hindi niya ito ginawa bago siya nanumpa? Ito ay hindi galing ng isang promil kid. Ito ay isang malinaw na conflict of interest. Bago natin himayin ang depensa ni Leviste, alamin muna natin ang konsepto ng piercing the corporate veil. Sa batas, ang isang korporasyon ay may hiwalay na pagkatao sa mga may-ari nito para itong tabing o maskara na nagpoprotekta sa mga stockholder. Pero ang tabing na ito ay maaaring hawiin o baliwalain ng korte sa tatlong pagkakataon. Una, sa fraud o panloloko kapag ginamit ang kumpanya para sa krimen o panloloko. Pangalawa, for public convenience kapag ginamit ang kumpanya para takasan ang obligasyon sa batas o iwasan ang buwis. Pangatlo, alter ego kapag ang kumpanya ay tila puppet lang at walang sariling desisyon kundi ang utos lang ng may-ari. Sinasabi ng mga kritiko na ang Solar para sa Bayan o SPBC at SP New Energy Corporation o SPNEC ay iisa lang para mailusot ang prangkisa. Sinasabi naman ni Leviste na magkaiba ang mga ito pero ang totoong issue ay hindi lang ang paghawi sa tabing kundi ang paglabag sa konstitusyon. Sadyang nakalilito ang pagkakaayos ng mga kumpanya ni Leviste. Ang Solar para sa Bayan o SPBC. Ito ang may hawak ng 25-year congressional franchise ayon sa RA 11357. Ito ang may kapangyarihang magtayo ng kuryente sa malalayong lugar. Kasalukuyan itong iniimbestigahan ng Ombudsman. Ang SP New Energy Corporation o SPNIC, ito ang kumpanyang nakalista sa stock exchange. Ito ang bumuo ng Terra Solar Project, ang pinakamalaki sa mundo. Noong 2026, kontrolado na ito ng Meralco o MGen matapos nilang bilhin ang 57% nito. Ang depensang legal, sinasabi ng Meralco at ni Leviste na hindi nila binili ang SPBC o ang kumpanya na may prangkisa kundi ang SPNIC lang. Kaya sa papel, walang batas na nalabag. Ang katotohanan, hindi mahalaga kung gaano karaming layer ng kumpanya ang gawin mo. Ang problema ay ito, ang isang mambabatas na kumita mula sa mga ari-arian na nabuo gamit ang kapangyarihan ng isang prangkisa habang siya ay nakapwesto. Dito lalong pumapangit ang kwento. Noong Enero 2026, ibinunyag ni Energy Secretary Sharon Garin na halos 12,000 megawatts na kontrata ng Solar Philippines ang kinansela noong 2024 at 2025 dahil sa hindi pagtupad sa mga obligasyon. Sa madaling salita, puro pangako, walang gawa. Nangako ang kumpanya ni Leviste ng 10,000 megawatts. Nang suriin ng gobyerno, 2% lang ang natapos o 200 megawatts. Ngayon, hinahabol ng Department of Energy ang Solar Philippines para sa 24 billion pesos na multa. Narito ang timeline ng diskarte. 2019, kumuha ng prangkisa gamit ang malalaking pangako. 2019 to 2024, nabigong itayo ang mga proyekto. 2023 to 2025, ibinenta ang kontrol sa SPNEC sa Meralco sa halagang 34 billion pesos bago pa man siya masingil ng gobyerno. 2025, naupo siya sa Kongreso habang ang DOE ay naglilinis na ng mga palpak niyang kontrata. Habang ang gobyerno ay namomroblema kung paano sisingilin ang 24 na bilyon, si Leviste ay bilyonaryo na at nakaupo pa sa Kongreso para gumawa ng batas sa enerhiya. Ayon sa batas ng prangkisa ni Leviste, batay sa RA 11357 Section 18, bawal ibenta o ilipat ang kontrol ng kumpanya nang walang pahintulot ng Kongreso. Kapag hindi ito na-i-report, dapat bawiin ang prangkisa. Iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman kung ginamit pa ni Leviste ang SPNEC para ma-monetize
o maging pera ang halaga ng lupang nakuha niya gamit ang kapangyarihan ng prangkisa ng SPBC nang hindi dumadaan sa Kongreso. Ang paggamit ng layers ng kumpanya para iwasan ang batas ay iligal. Ayon sa Article 6, Section 14 ng 1987 Constitution, walang senador o miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ang dapat na magkaroon ng interes na pinansyal ng direkta o indirekta o anumang kontrata o sa anumang prangkisa o espesyal na pribilehiyong ipinagkaloob ng gobyerno sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ang timeline ni Leviste: Hulyo 2019, binigyan ng prangkisa ang kumpanya niya. Mayo 2025, nanalo siyang congressman. Ika-1 ng Hulyo 2025, nagsimula ang kanyang termino. Ika-27 ng Oktubre 2025, doon pa lang niya nakumpleto ang pagbebenta ng shares niya sa Meralco. Malinaw ang labag. Mula Hulyo hanggang Oktubre 2025, siya ay isang congressman na may pinansyal na interes sa isang prangkisa. Ang pagbebenta ng huli na ay hindi pagsunod sa batas. Ito ay pag-iwas lang sa parusa. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa pagiging henyo sa negosyo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at pribilehiyo. Pumasok si Leandro Leviste sa Kongreso, dala ang kanyang bilyong-bilyong interes sa solar energy. Kumita siya ng 34 na bilyon mula sa isang prangkisang ang Kongreso rin ang nagbigay. At ngayon, gusto niyang pasalamatan natin siya dahil nagbenta siya pagkatapos niyang maupo. Ang batas sa conflict of interest at ang etika ng konstitusyon ay naririyan para pigilan ang ganitong gawain. Hindi kayang protektahan ng anumang corporate veil ang isang paglabag sa konstitusyon. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng mga mambabatas na tapat sa bayan, hindi yung mga mambabatas na ginagamit ang kanilang posisyon para siguruhin ang kanilang bilyon-bilyon habang ang gobyerno ang pumapasan sa kanilang mga multang hindi nabayaran. Ang tahimik na revolusyon para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Sa loob ng maraming dekada, ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay tila isang higanteng natutulog, puno ng potensyal, ngunit laging kapos sa aksyon. Ngunit ngayong 2025 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang higanteng ito ay gising na at handa nang humarap sa makabagong panahon. Ang taong ito ay itatala sa kasaysayan bilang panahon kung kailan ang mga pangako ay naging tunay na serbisyo. Sa gitna ng ingay ng politika, isang tahimik na revolusyon ang nagaganap sa loob ng mga silid-aralan. Hindi ito idinaan sa mga mabulaklak na salita, kundi sa mga konkretong hakbang na naglalayong ayusin ang pundasyon ng ating karunungan, ang mga guro at ang teknolohiya. Nagsimula ang lahat sa pagkilala sa halaga ng mga guro. Ngayong taon, mahigit 16,000 guro sa mga pampublikong paaralan ang nakatanggap ng kanilang matagal nang hinihintay na promosyon. Sa loob ng maraming taon, marami sa ating mga guro ang tila na pag-iwanan na ng panahon. Ngunit sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, binigyan diin na ang kapakanan ng mga guro ang susi sa tagumpay ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng civic leader na si Dr. Antonio Goitia na ang mabuting pamamahala ay hindi kailangang maging maingay. Ayon sa kanya, kung minsan ang